Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mapalad Ka. Sino ang mapalad? Ito ang reaction ni PDP Deputy Spokesperson Attorney Ferdy Topacio matapos italaga ni Pangulong Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Wow! Grabe, no? Secretary Tolentino na ngayon. Sa isang social media post, binati ni Topacio si Tolentino sa bago nitong posisyon. Congratulations to my kababayan, Francis Tolentino, for having been appointed as Acting Secretary of the Department of Labor and Employment. Mapalad ka at lahat ng mga balimbing. Sobra namang sarcasm ito. Lahat ng mga balimbing, unqualified at isinusuka ng taong bayan ang ina-appoint ni Marcos Jr. Ang naturang pahayag ay lumabas matapos kumpirmahin ng Malacanang na si Tolentino ang papalit kay dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na bumaba sa pwesto dahil sa health considerations. Matatandaan ang natalo si Tolentino sa 2025 senatorial elections, ngunit naging posible lamang ang kanyang appointment matapos mapaso ang one-year appointment ban para sa mga natalong kandidato sa halalan. Balimbing, mga unqualified, isinusuka ang mga ina-appoint ni Marcos. Panahon ng Aquino administration, I think MMDA chairman itong si Tolentino. Then, nagkandidato pagka-senador. Natalo. Nung umupo si Pangulong Duterte, 2016, dumikit siya sa mga Duterte. Naging miyembro siya ng PDP Laban. So, kailan ba nun? 2019. Tumakbo siya pagka-senador under ng PDP Laban. Kabats niya sina Senator Bongo at Bato Tolentino. Sila yung inendorso ni Mayor Sara sa hugpong ng pagbabago. Kaya nanalo siya noong 2019. Tama ba? Nanalo siya dahil sa suporta ng mga Duterte. Noong 2025, bumaliktad. Iniwan niya ang mga Duterte, sumama siya sa Partido Federal ni President Marcos. Sa kasamaang palad, lahat sila, tatlong kandidato ng Partido Federal, puros Diretso Inidoro. Tolentino, Pacquiao, at saka Abalos. So, hinintay, 1-year ban. Ngayon, congratulations nga, Secretary Francis Tolentino. Malala ko, kampanyahan nung midterm election last year. Saan bang lugar yun? Nakalimutan ko na. Nung ipinakilala ng Pangulong Marcos Jr. ang mga kandidato. Ito, Tolentino, Senator Tolentino. Siya yung pinakaunang dumating sa Tacloban nung rumagasa ang Bagyo Yolanda. Palakpak naman ang mga tao. Tayo naman si Tolentino. Hindi man lang niya kinorek, hindi naman lang siya nagsalita. Kasi kung ako si Tolentino, alam ko naman kung sino ang unang dumating sa Tacloban.
It was Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ina-acknowledge yan ng mga Tacloban. Pati si Martin Romualdez, ina-acknowledge niya na ang pinakaunang dumating sa Tacloban ay yung grupo ng taga Davao, pinangunahan mismo ni Mayor Duterte. Bakit naman itong Tolentino, tumayo siya, gumanon siya, okay lang sa kanya, pinakaunang dumating sa Tacloban, ano ba yan? So, makikita mo talaga na si Tolentino dumikit na masyado sa mga Marcos. After 2028, wala na ang mga Marcos. Saan naman kaya didikit itong si Francis Tolentino? Babalik sa mga Duterte? Sa tingin nyo, pag presidente ni VP Sara, may lugar ba siya sa administration ni President Sara sa 2028? I doubt so. Kaya ito, sige, magpakasaya na kayo. I-maximize nyo na ang mga benefits ninyo habang nandyan pa ang Marcos Jr. administration. Basta, magtrabaho kayo ng gusto. Anyway, pagdating naman sa flood control, iskandal, hindi naman nasangkot si Tolentino, di ba? So, walang problema siguro. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon. Do your best. Sana matulungan niyo ang ating mga manggagawa. Kaya lang, palagay ko hanggang dyan na lang. Yung political future. Ito, maalala ko pa. Galit na galit sa China. Itong si Tolentino. To a point na, ano ba yun? Pinagbawalan siya ng Chinese government na tumuntong anywhere territory ng China, pinagbawalan siya. Kasi talagang anti-China siya. Nagpagamit siya ng todo sa naratibo ng US government na labanan ng China kasi kalaban ng Pilipinas ang China. So good luck po. Congratulations. Number one na balimbing, sinusuka ng taong bayan, ina-appoint ng Marcos Jr. administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang taga-ano gero. Salamat sa nagatag kabalay na gidi. Kaya po nga gitugyanan sa gitugyanan niya nga tao. Oo. Mo ay makatabang sa amo. Oo, sumuna niya ang itsura sa balay ni Angkol sa gawas nga bahin. Na gigamit sa Ginoo nga. Sumusulod Angkol sa sulod sa inyong balay. So, mauna ni ang itsura sa top ni Angkol nga natagaan na maugsin. So, mga buslot na gid gikuanan lang og gisapahan lang og silopin. Og makita gani nato nga dunay tubig nga tungod sa ulan kong magtulo, mapundo ang tubig diha. Sa mga dagko na gid kay buslot. Og diri nga bahin, gikuanan lang og trapal. So lisod gid kayo ang ilang pagpuyo. So muna ni ang ilang kahimtang. So diri lang sila matulog. Ya ilang mga sinina pan kung mag-ulan, naa na gyud sa ilaha ang ulan mo tulo. Sumupod ni ang gawas nga bahin sa ilang lutuanan. So naa lang sa yuta. Trapal lang og silupin nga nagisi nagyahapon. Og naa lang gani gibutang ang kuan sa gawas. Mga butanganan sa plato, kutsara, niya lang sa gawas. So kuan na gid kayo, piki gid ang ilang pagpuyo, luoy gid kayo sila. O karon Kol, pila na ni katuig ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo, so dugay-dugay na gyud. Gipanapahanan og salipin. Isapahan lang og silopin. Oo nga gitagaan mig sin kay maka og ang nagkahatag sa sin salamat sa iya. Na nakatop na gid mi
Hindi Mm. na may ulanan. Oo. Kaya na may naghatag sa amo. Naay na lang uy. Mm. Amo. So magatrabaho pa ka Col, dili na. Bas- Trabaho pa. Trabaho pa bisan na kay sakit karon nga gibati. Trabaho kaya po kay. Mm. Hindi So man kining tama kuan ni Angkol mga ubag-ubag sa naungkol ba. So kuan lang gid sa tambal nimo. So lisod gid ang ilang pagpuyo. Kutob lang sa tambal. So salamat kayo Col. Sige,